Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Bless the Lord is good and He is faithful. Purihin ang Panginoon. So, ang inawit po nila Sister Marie, ang message po namin is isang pagpapasalamat sa Panginoon. Thank you, God, for your mercy. Thank you, God, for your grace. You are, ano yan? Ano yung, you are enough? Ano yung isa? Nandito ba? Yan. I have what I need in you. Sakto po yun doon sa aming sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you for your grace. Because I have what I need in you. Yan. Nawa po yung makatotohanan po yan sa ating mga buhay, mga kapatid. Yan po yung buod nung last Sunday natin na mensahe. Although ito po yung may continuation ngayon. Dalawang principle po yun. Principle of substitution and the principle of application. What our brethren, mga kapatid, na ay umawit mo, ano inawit nila ngayon, mga kapatid, yun ay buong principle of substitution, yung pagpapalit. Because of God's grace, because of God's mercy, we have all we need in Him. Hindi na tayo kulang. We are complete. We have everything in Christ. Yun po yung napakadaling tanggapin sa atin kung po sa isipan bilang mga nagsasabing mananampalataya. The message and the principle of substitution. Because God died, Jesus Christ died for us, namatay siya in our behalf, hindi na tayo mapapahama, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Kasi yung dapat nakapahamakan para sa atin ay inako na. Ibig sabihin, mga kapatid, tinanggal na sa atin at inilipat na sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung message of substitution. Because of God's mercy, because of God's grace, we have all we need in Him. At walang kulang yun. Ang kailangan nating pagpapatawad, kumpletong binigay sa atin. Ang kailangan nating kabayaran sa lahat ng ating pagkukulang, kumpletong binayaran para sa atin. We have all we need in Him. Although napakadaling tanggapin, mga kapatid, ng message of substitution, pag-aaralan natin ngayon, yung pangalawang principle na mangyayari sa isang tunay na nakatanggap ng grasya ng Panginoon. Talaga bang pinalitan na tayo ng Panginoon doon sa kapahamakan? Ano ang ebidensya ng makatotohanang pagpapalit sa kapahamakan? Anong ebidensya niyan sa ating buhay? Meron po. At yun po ang tatalakayan natin ngayon, mga kapatid. Because sabi po ng inawit natin last sa ating worship, praise and worship is, may declaration po doon na, He will reign forever. Will He reign forever? Maghahari ba talaga siya? Hanggang sa kaduluduluhan, mga kapatid? Tinatanggap ba natin ang katotohanan na yun na siya ay maghahari? Yung tense po na ginamit kanina is will. Ibig sabihin, futuristic, He will reign forever. Although alam natin na ating Diyos ay naghahari ngayon, pero nahihirapan tayong makita yun sa mundo natin. Yung paghahari ng Diyos sapagkat namamayani pa ang sanlibutan. Namamayani pa ang mga gawa ng kaaway. Meron pang mga
negatives, mga pangit na nangyayari sa mundo natin ngayon. At pagka hindi tayo babad sa karunungan ng ating Panginoon, para pa lang sa ating paningin ay hindi pa naghahari ang Diyos. But one day, mga kapatid, inawit natin kanina, sinabi ng katotohanan through songs, that one day He will really reign. And once He reigns, He will reign forever. Hindi na mababago. Yung nakikita natin kabatayan, kabulukan, o anumang negatibong nangyayari sa mundo, mawawala na yung lahat ng yan. Yung kasalanan na nagiging dahilan, kaya tayo na-devastate o napapahamak, mawawala na yan. Because our Lord will reign forever. Madaling tanggapin yun. Ang gusto nating siguruhin, mga kapatid, will we reign with Him forever? Yun ang itanong mo sa iyong sarili. Kapatid, totoong maghahari ang Diyos. Totoong tatanggalin niya ang anumang pangit sa mundong ito. Pero ang tanong, at kailangan itanong mo ito ng makatotohanan sa iyong sarili. Kapatid, kasama ka ba maghahari ng Diyos sa walang hanggan? O kasama ka na magdurusa sa apoy ng impyerno ni Satanas at ng lahat ng hindi sumunod sa kalooban ng Diyos? Panahon na, mga kapatid, para hindi tayo magpaligoy-ligoy. Panahon na para hindi tayo magpugli doon sa mga mabababaw na tinatanggap nating teolohiya na para palang nagbibigay sa atin ng patuloy na pagtulog sa espiritual. Na para palang okay lang yan. Ligtas pa rin ako. Panahon na, mga kapatid, para alamin natin ng malaliman ang katotohanan. Kasama ba akong maghahari ng Panginoon sa walang hanggan? O kasama ako ni Satanas na magdurusa sa apoy ng impyerno? Last Sunday, we have studied the principle of substitution. Ang prinsipyo na kung saan itinuturo sa atin, mga kapatid, na minsan dumating ang Panginoong Kristo mula sa langit, siya ay nagmisyon para palitan ang kanyang mga, listen very carefully, para palitan ang kanyang mga hinirang sa tiyak na kapahamakan. Ang kapahamakang para sa kanyang mga hinirang ay inako niya, pinako sa krus ng Kalbaryo, at kailanman ay hindi na magaganap sa kanyang mga hinirang. Yun ang prinsipyo ng substitution. Dapat ikaw, dapat ako, pero itinabigan niya at siya ang humarang sa kapahamakan. Siya ang namatay para sa iyo. Yun ang prinsipyo or principle ng substitution. Listen very carefully. Ngunit, nung pinalitan ka ng Panginoon sa kapahamakan at
inako niya ang kapahamakan, kapatid, lahat ng pinalitan niya sa kapahamakan ay magkakaroon ng isang klase ng buhay na karapat-dapat sa kanya. Sapagkat ipagsasama niya sila saan? Sa paghahari niya pang walang hanggan. And that is no joke. Hindi yun nagbibiro at hindi nagbibiro ang Panginoon sa kanyang layunin. Mangyayari at mangyayari kung ano ang kanyang kalooban at hindi natin siya mapipigilan sa kanyang kapangyarihan at kaparaanan upang ang lahat ng kanyang hinirang ay baguhin niya at gawing karapat-dapat na maghari sa walang hanggan. Mag-attend kayo sa Friday, mga kapatid. Meron tayong isang mahalagang mensahe sa ating Lord's Supper. Panahon na para mag-attend kayo ng Lord's Supper. Kaawaan niyo ang inyong mga sarili. And I'm telling you the truth. Kaawaan niyo ang inyong mga sarili. Kaawaan niyo ang inyong mga pamilya. Kaawaan niyo ang inyong mga anak. The principle of substitution says that Christ died on our behalf. And because Jesus died on our behalf, mga kapatid, meron ding namatay sa atin, sa ating pagkatao. Ano yung namatay sa atin? Our own self. Yung dati nating pagkatao ay namatay na kasama ng pagkamatay ni Hesus Kristo. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Hindi na kailangan mag-surface, once again, ang mga namatay na. Pag nagsasurface ang namatay na, ibig sabihin, hindi pa siya totoong namatay. Ibig sabihin, buhay pa rin yung dating pagkatao. Pero sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, namatay na ang dati mong pagkatao. When Christ died for you, you also died in your own self, yung dati mong pagkatao. At dahil namatay na yung dati mong pagkatao, mga kapatid, nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo in His resurrection, meron ding nabuhay sa iyo. Sino yun? Yung bago mong pagkatao. Your new self. Yan ang pinapaliwanag natin sa baptism. You died with Christ. You are buried with Christ. Namatay ka at inilibing kang kasama ni Kristo. Kaya nung nilubog ka sa tubig, wala nang nakikita. Wala na si Pastor Doy. Nasaan si Pastor Doy? Wala na. Namatay at inilibing. But on the third day, Jesus was resurrected. And in His resurrection, you also was raised with Christ. After mo minilubog sa tubig, may umahon uli, nakita ka uli. Pero ang nakikita sa iyo ngayon ay hindi na yung dating pagkatao, kundi yung bago mo ng pagkatao. Kung tunay na namatay ka sa iyong sarili at tunay na bumangon ka sa bagong pagkatao, kapatid, kasama ka. Masasama ka doon sa mga taong makakasama ng Panginoon when He appear in His glory. Isa puso natin yung katotohanan na yan, mga kapatid, dahil hindi nagbibiro ang Diyos.
That is the principle of substitution. Christ died for you. You are dead in your old self. You are raised with Him. And then, darating ang panahon ng Panginoon at makakasama ka niya when He appear in His glory to reign with Him forevermore. That is the message and the principle of substitution. Masarap paniwalaan lahat yun. Yung pangako na yun. Masarap tanggapin ang lahat ng pangako na yun. Totoo. Dahil napakainam, napakaringal ng katotohanan na yun. But then there is the message and the principle of application. What is the principle of application? Let us read once again our text in Colossians chapter 3, verses 1 to 16. Listen very carefully, my dear brethren. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in this way. In the life you once lived. But now, you must rid yourselves of all such things as this. Listen very carefully. Anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here, there is no Greek, no Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, or free, but Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive.
as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ dwell in you. Rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, kapayapaan. You are children of peace, my dear brethren. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing songs, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. We understand, we accepted the principle of substitution. Sapagkat napakadali nun, mga kapatid. Napakadali. Masarap tanggapin. Wala pa tayong inilalabas. Wala pa tayong investment. Wala pang galing sa atin. Ligtas ka dahil pinalitan ka ng Diyos sa kapamakan. Masarap tanggapin yun, mga kapatid. But the real test of our salvation is not in the acceptance of this principle, the principle of substitution, but to accept the principle of application. Diyan tayo nawiwindang. Diyan tayo nahihirapan. Yan ang dahilan, kaya ang kapurihan ng Panginoon ay hindi nabubuo kahit sa mga taong nagsasabi na sila ay mga mananampalataya. It's really very hard for us to apply the power of the blood of our Lord Jesus Christ. It's really very hard for us. But we must. Hindi sinabi ng Panginoon na, okay, tinanggap mo na yung principle of substitution, okay ka na. Kahit hindi mo na i-apply yung principle of application, okay ka na. Anyway, ligtas ka na. Sasama na kita sa langit. No, my dear brethren. Dinadaya ka ng diablo kung yun ang nasa isip mo. Kung ang nasa isip mo ay hindi mo na i-apply ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Kristo, ay maliligtas ka. No, and I'm telling you the truth. Hindi ka babalikan ng Panginoon kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala. I'm telling you the truth. It is time for us to wake up because the Lord is very near. Huwag kang padadaig sa bulong ng kaaway sapagkat isinulat sa kanyang mga salita ang manatiling tapat hanggang ang siyang maliligtas. Are we applying the blood of Christ in our lives? Ginagampanan nga ba talaga natin
ang tinanggap nating kaligtasan, o napakalayo na natin sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat babad na tayo sa sanlibutan ito. I'm telling you the truth. Kapag inabutan ka ng Panginoon, nababad sa sanlibutan ito, ibig sabihin, you did not really accepted God's substitution. And I'm telling you the truth, my dear brethren. Bumising tayo. Kapag inabot ka ng Panginoon, sa kalagayang malayo siya, ang ibig sabihin, hindi na talaga siya malalapit sa iyo. Yun ang mga pag-uusapan natin sa Friday. Huwag mong ialis sa iyong isipan na mayroong teksto o bersikulo sa Biblia ng mga taong kumpiyansa na lalapit sa Panginoon. Lord, Lord. Pero ang sasabihin ng Panginoon, sino ka? Hindi kita. Listen very carefully. Listen very carefully. If you keep on ignoring God, at dumating siya sa ganung kalagayan, that you are ignoring Him, I'm telling you the truth, you will not enter the kingdom with Him. I'm telling you the truth. I want heaven to record that it has been said to you, na hindi natakot ang pastor niyo na sabihin sa inyo kung ano ang gusto niyang makita sa kanyang pagbabalik. Because God is not a respecter of man. Kung ang pastor niyo hindi sinasabi ang katotohanan, ang lahat ng dugo niyo ay pananagutan ng pastor niyo. Sinabi sa Biblia. Kapag hindi nabanggit ng pastor kung ano ang gustong ipabanggit ng Panginoon sa inyo at dumating siya at nagpaligoy-ligoy ang pastor at hineli-heli kayo ni pastor at napahama kayong lahat, ang dugo niyo ay pananagutan ng pastor. I'm telling you the truth. Yun ang nakasaad sa Biblia. So listen intently and listen very carefully sapagkat hindi na nga kayo nagme-meditate sa buhay niyo pag wala kayo sa church, yung isang oras ba naman na binigay ng Panginoon para marinig siya, i-ignore niyo pa rin at hindi niyo pa rin pakikinggan, pagbalik niya, hindi niya kayo maisasama. And I'm telling you that. Are we really applying the blood of Christ in our life? If we say, yes, I am applying, the next question is, how? Paano mo ina-apply ang kapangyarihan ng dugo ni Jesucristo that have substituted you doon sa kapahamakan? Paano mo ina-apply, kapatid? If you really died and raised with Christ, kung totoo nga na isa ka sa mga tao na pinalitan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, kung totoong isa ka doon, totoo nga rin na namatay na yung dati mong pagkatao. At totoo rin na nung mabuhay yung Panginoon, ay nabuhay na rin yung bago mo pagkatao. Yun ang sinasabi sa Corinthians. You are a new creation. The old has passed, the new has come. If you do not want that truth, tanggalin mo sa salita ng Panginoon. But we cannot. Because that is the truth. Yun ang sinasabi.
At yun ang dapat mangyari sa atin. Sapagkat hindi magkakamali ang Diyos. Hindi natin pwedeng palitan kung anong kanyang kalooban. Hindi natin pwedeng labanan ang kanyang kapangyarihan. Kung anong sinabi niya, yun ang mangyayari. Kaya lagyan mo ng malaking katanungan ang sarili mo kung bakit hindi nangyayari sa'yo kung ano ang sinabi ng Diyos. Mapalad ka, mapalad tayo kung naririnig natin ang katotohanan sapagkat hindi pa nahuhuli ang lahat. Because when Christ will come, there will be no more second chance. Nagpasensya na siya at ang kanyang pagpapasensya ay napakahaba. Tayo bilang magulang, ang liit ng pasensya natin sa ating mga anak. But our God, yung pasensya niya, mga kapatid, is so great. Tayo, hindi naman talaga natin nakikita yung tumatakbo sa isipan at sa puso ng ating mga anak, ng ating nasasakupan, pero ang liit ng pasensya natin. Kahit hindi natin lubusan. We are not omniscient. Hindi natin nakikita lahat-lahat. But our God, nakikita niya naman ang isipan, ng puso, at lahat ng kademonyuhang nangyayari sa sanlibutan. At nandun siya nakatunghay. And He is very forbearing, very patient. That for thousands of years, nandun siya at nagtitimpi. But one day, darating ang puot ng Diyos. Matatapos ang kanyang pasensya. Mga kapatid, and you must understand that. Dapat ay naiintindihan natin yun. If you really died and raised with Christ, then, number one, you will set your heart on things above where Christ is. Kapatid, kapag sinabi mong ikaw ay mananampalataya, maglilinawan tayong mabuti, makinig kang mabuti, maglilinawan tayo. Kapag sinabi mo ikaw ay mananampalataya, pag sinabi mo ikaw ay ligtas, pag sinabi mong pinalitan ka ng Diyos sa kapahamakan, sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon ang nakakaraan, pag sinabi mong namatay na yung dati mong pagkatao, pag sinabi mong ang nabubuhay sa iyo ngayon ay ang bago mo ng pagkatao, then number one, ito ang nangyayari sa iyo. Ito dapat ang nangyayari sa iyo, kapatid. Anong sinabi? You will set your heart on things above where Christ is. Yun ang sinabi sa Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above. Listen very, very, very carefully. Sapagkat, mga kapatid, bakit kinakaano-ano natin? Because we are already in addiction. We are already addicted with this world. And I'm telling you the truth. Addicted na tayo. Kaya hindi na tayo makahulagpos. Parang hindi na natin maintindihan. Parang hindi na natin makita. Sapagat babad na tayo sa sanlibutan ito. Totoo ba, Pastor? Yes. Kaya darating ang Panginoon. Kaya darating siya. Para tapusin ang kademonyuhang nangyayari sa sanlibutan ito. And I'm telling you the truth. Hindi tayo nagluluko-lukuhan dito.
babad na tayo. Kaya parang walang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin. Mga kabataan, kapag hindi nyo naamin sa inyong sarili na kayo ay babad sa sanlibutan ito, at dumating ang Panginoon, I'm telling you the truth, hindi ka makakasama sa kaharian ng Diyos. I'm telling you the truth. Papaliwanag nating mabuti yan sa Friday. Magsiatin kayo. Yung mga wala nang pakialam sa Friday, sa prayer meeting, wala nang pakialam sa Lord's Supper, matagal nang hindi nag-Lord's Supper, I'm telling you the truth, kapag dumating ang Panginoon sa pagkakataon na yun, hindi ka makakasama sa kanyang kaharian. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. You will set your heart on things above where Christ is. Paano yun, Pastor? Paano sineset ang heart, ang mind, ang heart sa mga makalangit na bagay? Paano nangyayari yun, Pastor? Nagaganap ba sa akin yung Pastor? Yun ba ang buhay ko ngayon ay nando na? Anong nangyayari, Pastor? Sa mga tao ang kanilang isipan at ang kanilang puso ay nakatuon sa mga makalangit na bagay. Anong nagaganap sa kanila? You are, listen very carefully, young people, young professional, you are intentionally focusing your mind to Christ intentionally. When was the last time, mga anak, aminin mo to sa iyong sarili. Pag hindi mo na amin, ibig sabihin, napakalayo ng kagalingan. Napakalayo ng kagalingan, sir. When was the last time that you really focused your mind intentionally to Christ? When was the last time? Because the Bible says, my dear brothers, that darating ang panahon na pagbalik ng Panginoon, meron siyang kaligayahan, at meron ding kaligayahan yung mga nag-aabang sa Kanya. It was written in Revelations chapter 19. Sabi doon, let us rejoice and be glad. Let us give the glory to Him. Sapagkat dumating na, the marriage of the Lamb has come, and His bride, the church, has made herself ready. Ready. Saan ka nakakita ng dalawang tao na tunay na nagmamahalan, tunay na nakapokus ang kanilang isipan at ang kanilang puso sa isa't isa, at dumating na yung panahon na ikakasal na sila, at makikita mo ang isa sa kanila ay malungkot na malungkot. Saan ka nakakita ng gano'n? If you really love the Lord, if you are really focused on Him, my dear brethren, then you are really waiting for Him. And you are really very glad when He is coming. When was the last time, young people? When was the last time that you intentionally focused your mind to Jesus and you are excited with that fellowship with Him? When was the last time? I'm telling you the truth. Kapag dumating ang Panginoon na hindi ka excited sa Kanya, I'm telling you the truth, hindi ka niya makakasama sa Kanyang kanya. I'm telling you the truth. You are intentionally choosing Christ above
the world intentionally. Pinipili mo siya kesa sa sanlibutan. Aanihin mo ang sanlibutan, kapatid. Listen very carefully. Aanihin mo ang sanlibutan, ang sinabi ng katotohanan. Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Kung maiwawala mo naman ang iyong kaluluwa, anong buti ang maidudulot nito sa iyo, kapatid? You are intentionally choosing Christ above everything. Kapag dumating ang Panginoong Kristo, at wala ka doon sa malinaw na usapan nyo na kailangang makita kanya sa kanyang araw ng pagsamba, at dumating siya, at nandun ka sa sanlibutan, thinking that you are doing good, I'm telling you the truth, hindi kanya makakasama sa kanyang kaharian. I'm telling you the truth, my dear brother. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy na. Kailangan maintindihan natin ito. You have no other reason. Lord, kasi, ano sasabihin ng Lord? Hindi kita kilala. I have given everything to you, and now you are telling me that you cannot give a fraction of your life to me, but I already gave everything to you. Ang sino mang nagmahal sa kung sino man at kung ano man nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Sinabi ba niya yun? Love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul. You are intentionally choosing Christ above everything in this world. You are making, listen very carefully, do not be disturbed, do not be distracted. Kapatid, ang ibig sabihin, na siniset mo ang iyong isipan at ang iyong puso, focusing on Him. Ang ibig sabihin, mga kapatid, you are making decisions in your life in light of eternity. Ano ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin, bago ka magdesisyon, bago ka humakbang, inisip mo muna, tinimbang mo munang mabuti, ang gagawin ko ba na ito? Ang idedesisyon ko ba na ito ay magmamatter sa eternity. Ang magiging resulta pa ng decision making ko na ito ay papunta sa Panginoon, papunta sa Kanyang kapurihan, or magdadala sa akin to sa kayamanan, pagiging makasarili, takaw. I'm telling you the truth, my dear brother. Hindi ka pwedeng abutan ng Panginoon sa ganung kalagayan. Because you will lose eternity. At hindi mabuting bagay yun, mga kapatid. Imagine the terror. Imagine the reason. Bakit darating ang Panginoong Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Bakit nag-decide ang Ama na ibigay ang kanyang anak? Imagine that, mga kapatid. Kung hindi nakapangingilabot,
nakakatakot, nakapanghihindi ang kasasapitan ng mga taong nagbabaliwala sa Diyos. That is only one of the principle of application. Tinanggap mo na ikaw ay ligtas? Yes. Tinanggap mo na ikaw ay papuntang langit dahil namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Yes. So may assurance ba yun? Yes. There is assurance. There is security in His words, in His promises, that we are being told, mga kapatid, na ang tunay na nakatanggap ng grasya na iyon ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi mo pwedeng i-claim ang kaligtasan dahil sinabi nito. Hindi mo pwedeng i-claim ang kaligtasan kung hindi mo nararamdamang nagtatrabaho sa iyo ang banal na Espiritu at binabago ng banal na Espiritu ang buhay mo. Bakit? Dahil it is a direct contradiction about the truth. Dahil ang sinasabi ng truth, when once you accepted the grace of God, this grace is power, active, alive. It will really change your life. It will really change your life. So madaling sabihin na tinanggap mo yung grace. But the truth is, if that grace is already within you, pag nandun na talaga yung grace na yan, hindi mo kayang pigilan ang kapangyarihan niya. Kahit na nahihiya ka, sisigaw ka para sa Panginoon. Kahit na ayaw mo, hindi mo mapipigilan. Bakit? Ang nasa iyo ay higit na makapangyarihan kesa sa anumang, sinumang nasa sanlibutan. Greater is He who is in me than he who is in this world. Hindi mo mapipigilan. Kaya magtaka ka hanggang may pagkakataon, mga anak, magtaka ka hanggat may pagkakataon, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, magtaka ka kung hindi nangyayari sa iyo kung ano ang sinasabi ng katotohanan. Maawa ka sa iyong sarili. Maawa ka sa kasasakitan mo doon sa apoy ng impyerno. Pastor, nasa church tayo, mga Christian tayo. We are supposed to speak the assurance of salvation. Yes, this is assurance. We are really speaking the assurance of salvation here. That the true elect of God will live in holiness and righteousness. And that is assurance. That is really the assurance of the Scripture. Dahil sinabi ng Panginoon, kapag dumako sa iyo ang aking kapangyarihan, babaguhin ka nito. And that is assurance. Yan ang ibig sabihin ng inawit natin kanina. Kapag dumako sa iyo ang grasya ng Panginoon, babaguhin ka nito sapagkat ang kamay ng anak at ang kamay ng ama ay humahawak sa iyo at tunay na babaguhin ang buhay mo. And that is assurance. Once you are saved by God, you are really already saved. Ligtas ka nga. Kung talagang iniligtas ka ng Panginoon. Kung talagang kabilang ka sa pinag-alayan niya ng buhay, kung talagang kabilang ka sa namatay, kasama niya, kung talagang kabilang ka sa bumangon, kasama niya, kapatid, kasama ka rin niyang maghahari. You will reign with Him forever.
But first, let us consider ang mga katotohanan ba, characteristics, identities ng mga hinirang ng Diyos ay nangyayari ba sa akin? Because if you understand, if you will see yourself, kapatid, kung nakikita mong sarili mo, nakapareho ka ng sinasabi ng katotohanan sa mga taong niligtas ng Panginoon, na mabanag mo yung sarili na nangyayari sa'yo kung ano yung papangyarihin ng Panginoon, and that is your joy. Yan ang kaligayahan mo. Yun ang assurance mo. That you are really on the right track. But if not, habang naririnig mo ang katotohanan. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Sapagkat hindi ka bibiruin ng katotohanan. Hindi ka bibiruin ng katotohanan. Huwag kang tumulan doon sa mga taong ang kanilang puso ay parang daan na nung maghasik ng binhi ang Panginoon, ang puso may parang nasa daan na hindi man lang tumimo yung seed, yung binhi. At agad, eto na si sanlibutan, eto na si internet, eto na si gaming, eto na yung mga suggestion ng sanlibutan, biglang dumating at kinuha kung ano yung narinig mo. Walang kaligtasan yun. Huwag kang tutulad doon. Huwag kang tutulad doon. Keep on ignoring the Word of God. As if, anong kapangyarihan yan sa akin? Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. I'm telling you the truth. You will suffer. Kung yun ang prinsipyo mo, pinag-aralan natin, hollow and deceptive philosophy, principles of this world, I will do what seems fit to me. Bahala kayo. Itong maganda sa akin. Itong mainam sa akin. Kung ibang paniniwala nyo, bahala kayo. Do not have that walk spirit. Walk Christianity. No, don't do that. Kapatid, mapapahama ka. Know the truth. Know the truth. At pag sumusunod ka sa Panginoon, mapapatunayan mo na tama ang Diyos. May kaligayahan sa Diyos. May kapayapaan sa Diyos. May katiwasayan sa Diyos. May assurance sa Diyos. May security sa Diyos. Kung sumusunod ka, kung lumalaban ka, you keep on fighting the truth, kapatid. You will see yourself continually being deluded. Ibig sabihin, addict ka na. Hindi lang opium, hindi lang shabu, hindi lang marijuana ang addiction. The greatest addiction, mga kapatid, is the philosophies of this world. Hindi mo na mapalitan. Nakakaawa na yung kalagayan. Nakikita ka lang sa kalangitan na nakakaawa ay yung kalagayan. Bagamat ang tingin mo sa sarili mo ay maringal na maringal. May pera ako, may trabaho ako, maganda ang aking negosyo, maganda ang pinag-aralan ko at lahat. I'm sorry. If you do not have the Word of God, you really have no wisdom. Kaya ang langit, pag nakita ang isang taong converted, anong nangyayari sa langit? Nagpipiesta ang langit. Yes! Si Sky! Talagang tumanggap ng grasya ng Panginoon. Nagbubunyi ang langit. Why? Because it is really very impossible for humans like us to accept the truth, if not for the grace of God. Kaya pag merong, sabi doon, hindi nagkakasaya ang langit sa, yes, ang truth and light, kumakawit, one word, Jesus! Walang sinasabing gano'n, na natutuwa ang langit doon sa mga mindless worship, mindless praises. Anong kinatutuwa ng langit? Na nagpipiesta sila pag nangyari yun.
Kapag ang isang tao ay na-convert, ibig sabihin, namatay siya sa kanyang sarili at bumangon muli sa kanyang bagong pagkatao. Yun ang kinakasaya ng langit. Hindi yung galing nating kumanta, galing nating sumayaw, galing mong mag-preach, pastor. Pagbaba naman ni Pastor Noy, balasubas naman ang buhay niya. Hindi natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa tunay na pagbabago. Natutuwa ang Diyos pag ina-apply, pag naka-apply sa'yo ang kapangyarihan ng kanyang banal. Marami pa dito mga kapatid, hindi magkakasya sa isang preaching. I admonish you, my dear brethren, umattend kayo ng prayer meeting at maki-partake kayo, makiisa sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Umattend kayo. Huwag kayong magkaroon ng maraming reasons. Walang tatanggapin ng Panginoon sa mga reasons na yan. And I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Walang tatanggapin ng Panginoon. Wala. Pag inabot ka ng Panginoon sa ganung kayabangan, I'm telling you the truth, hindi ka niya maisasama sa kanya kaharian. Marami pa dyan. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.